Yon, what's up po mga ka-DM? This is Joseph of DM Stories. At namiss ko po kayo sa channel na ito. Meron po tayong kwento ngayon at napakaganda nito. Pero bago natin simulan, shoutout ko muna ang isa sa mga nag-comment do sa latest upload natin do sa Ang Sentensyador. Siya si Yusilin Joy Elumba. Yusilin Joy Elumba. Sabi niya, sa kwento na yun sabi niya, sa una medyo naiinis kasi sobrang makasarili. Pero sa huli, may malalim pala na dahilan ng lahat kaya nagkaganon siya. Pero sobrang bait at mapagpakumbaba ni Tebor. Pamilya pa rin ang mahalaga sa kanya. Yun no? Alam na alam mong tinapos ni Ma'am Yusilin Joy yung kwento. Napakaganda naman kasi talaga ng aral na makukuha natin dito. At maraming salamat po sa iyo, Yusilin Joy Elumba. At sa kwentong ito po, napakaganda nito. Simulan na natin ang kwento. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Kaliwat ka ng pag-alingaw-ngaw ng mga baril. Taon kung kailan kalalaya lamang niya sa kulungan. Kalaguyo ng kanyang tiya ang kanyang binaril. Hindi kaya ng mga mata niya ang kanyang nasaksihan dahil niloloko nito ang kanyang tiyo Mel. Nasanggan dikit niya mula kabataan. Hindi rin naman siya nagtagal sa kulungan dahil sa hindi nagsampa ng kaso ang kaanak ng napaslang. Pinasibat nga lamang siya ng mga magulang niya dahil may narinig ang mga ito na kaya ayaw magsampa ng kaso ay dahil sa labas ng preso siya ng mga ito pagbabayarin. Tay, anong silbi ng aking anting-anting kung hindi ko naman gagamitin na proteksyon sakaling pagkaisahan nila ako, hindi ba? Tiyak namang hindi nila ako matatalo. Baka maubos ko na lang silang paslangin. At kasalanan nila kasi sila naman ang nag-udyok sa akin eh. Isaak, makinig ka. Huwag mo nang palakihin pa lalo itong gulong ito. Kapag may napaslang ka na naman sa kanila, kulong ka na namang muli. Tiyak na hindi ka na makakalabas. Uwi ka ng kanyang ama na si Mang Isko. Anak, makinig ka naman sa amin ng ama mo para sa iyo ang ginagawa naming ito. Lumihis ka na lamang sa gulo anak. Pumayag ka na sa gusto namin ng iyong ama para na rin naman sa ikatatahimik ng aming utak at ikapapanatag ng aming loob. Uwi ka rin ng kanyang inang si Aling Flora. Paano kayo rito? Paano kung kayo naman ang paginitan? Wala man lamang ako para proteksyonan kayo. Hindi yan ang problema. Ikaw lang ang tinutugis nila dahil ikaw lang ang nakagawa ng pagkakamali. Kaya wag mo kaming alalahanin. Tiyak namang hindi nila kami gagalawin eh. Sige po kung yan po ang gusto nyo, aalis na lang ako. Ayoko sana kayong iwanan dito kasi hindi ako sigurado kung talaga nga bang hindi kayo damay sa nagawa kong kamalian. Gaya ng sinabi ko, wag mo kaming alalahanin. Bukas na madaling araw umalis ka para walang makakita sa'yo. Doon ka muna sa lola telang mo at lolo amboy mo sa Negros. Mabuti kung nandun ka. Malayo at walang makakatunton na kamag-anak nila. Ngayon palang inihahanda ko ng iyong mga dalahin anak para maaga kang umalis bukas. Walang makakaalam kahit mga kaanak natin dito. Mabuti nang sigurado ng ligtas ang iyong paglisan. Sige po nay, kayo po ang bahala basta maging mapanuri kayo rito. Maging mapagmatsyag para hindi kayo dehado sa mga yon. Salamat naman at nakinig ka sa amin ng nanay mo. Magiging panatag ang loob at isipan namin kapag malayo ka rito. Dahil sa pamimilit ng ama at inay, napilitan siyang bumiyahe ng Negros. Nagulat pa ang lolo Amboy at lola Telang niya nang makita siyang naglalakad sa bakuran ng bahay ng mga ito. Isaak, ikaw ba yan apo? Hala, ang laki na ng katawan mo apo ah. Ang tangkad mo pa. Binatang-binata ka na talaga. Magandang araw po lolo Amboy. Ako nga po ito si Isaak. Siyempre naman po lolo. 25 taon na po ako eh. Nako, Isaak ka po. Ay, yung balita tungkol sa iyo, totoo ba yun? Nakakalungkot naman apo. Yung pagkakulong ko po ba lola Telang? Absuelto na po ako doon. Kasalanan naman kasi nila. Kaya pinalaya na po ako. Ay, pero apo, bakit mo naman ginawa yon? Inilagay mo naman sa alanganin ng iyong sarili. Eh lolo, niloloko nilang tiyo Mel ko eh. Nagkandakuba na sa pagiging construction worker ang aking tiyo sa syudad. Tapos,
Ganun na lamang ang gagawin ng asawa niya sa kanya. Dapat nga pati asawa niya pinaslang ko na rin eh. Ay, yung babaeng yun talaga. Nasaan na nga ba ang babaeng yun? Ang lakas ng loob niya ah. Wala na po lolo, tumakas na. Nahiya rin yata sa ginawa niya. Pati mga anak niya hiyang-hiya na sa kanyang ginagawa eh. Kita mo rin, katangahan kasi. Hindi naging kontento sa asawa. Yung tukso na sa paligid talaga yan. Nasa iyo lang naman talaga ako magpapadala ka eh. Huwag na tayong mangusga. Ang mahalaga ay nakalabas na itong apo natin. Hindi rin naman siya sinampahan ng kaso ng pamilya. Ayos na yon. Dito ka na lang ba sa amin, apo ha? Para may kasama kami lagi ng lolo mo rito. Alam mo namang matanda na kaming pareho. Kailangan niya namin na makakasama sa buhay. Opo, Lola Telang. Mukhang matatagalan nga po ako dito. Dito ako balak pagtaguin ni nanay at tatay eh. Baka daw pagplanuhan ako ng mga kaanak ng lalaki doon. Kung sa akin lang, hindi naman ako natatakot. Kaso si nanay at tatay, hindi sila makatulog ng maayos kung naroon ako. Abay, oo. Mas mabuti. May makakasama na rin kami rito. Pero huwag kang magtaka kung masama ang magiging tingin sa iyo ng ibang kaanak natin. Marami din kasi ang nakakaalam dito tungkol sa pagkakakulong mo eh. Ayos lang pulo, walang problema sa akin. Yan lang ba? Hindi problema yan. Wag lang nila akong pagtitripan. Wala akong sasantuhin kahit nadayo ako sa lugar na ito. Nako, mabuti pa'y kumain ka muna. Tiyak akong gutom ka eh. Malayong biyahe pa naman ang ginawa mo. Halika na apo. Ay sandali, ako na amboy. Maghain muna ako ng pagkain. Ikaw na muna ang bahala sa apo natin. Dahil ihahanda ko ang kanyang pagkain. Salamat po Lola. Lolo, maswerte pa rin ako na dito ako sa lugar niyo nagpunta. Ramdam ko ang tunay na pagmamahal at aruganin niyo. Noon pa man talaga, alam ko namang paborito niyo ako eh. Sinabi mo pa. Kaya madalas magtampo ang mga pinsan mo nun. Pero hindi ko naman naramdaman na parang sa'yo lang nakatuon ang atensyon ko. Lahat naman kayong mga apo ko'y mahal na mahal ko. Alam ko po yun lolo, kaya maswerte kaming mga apo mo. May mapagmahal kaming lolo't lola. Masaya siya dahil masaya ang lolo't lolo niya sa kanyang naging presensya. Ang buong akala niya magiging tahimik na ang kanyang buhay sa tahanan ng lolo at lola niya. Ngunit biglang nauso ang dukutan ng mga binata. Marami ang nabahala at natakot, lalo na noong nasali ang dalawang pinsang buo niya sa napabalita na wala ng buhay. Hindi nakilala ang pumaslang, basta mga armado ito. Hindi tukoy, rebelde ba o sundalo. Basta kaawa-awang sinapit ng dalawang binata. Natulog na may pangarap sa buhay. Ngunit bigla na lamang inalisan ng karapatan na magising dahil pinagpahinga ng habang buhay. Mga hayop sila. Pagbabayaran nilang ginawa nilang ito sa aking pinsan. Huwag kang makisyali, apo. Baka ikapahamak mo pa eh. Hindi lo. Kung magiging tahimik lang tayo, walang mananagot sa pangyayaring ito. Akong gagawa ng paraan. Ay nako, Isaac. Hindi mo alam kung gaano kabangis sa mga rebelde rito, mahirap na. Tumahimik na lamang siya. Ayaw niyang mag-alala pa ng gusto ang kanyang lolo. Lalo pat matanda na ito, pero hindi siya patatahimikin ng kanyang konsensya hanggat hindi niya maibibigay ang ustisya sa kanyang mga pinsan. Kung hindi magawa ng hayagan, gagawin niya ito ng palihim. Habang pinaglalamayan ng kanyang mga pinsan na isang grupo ng mga armadong tao ang dumating, nakikihalo ang mga ito sa mga sibilyan. Isa sa mga ito ay masama ang tingin sa kanya. Tila may pagdududa ito sa kanyang pagkatao. Ilang sandali pa'y bumulong ito sa kasamahan nito kaya napatingin na rin sa kanya. Patay mali siya lamang siya sa mga kilos ng dalawa, pero tiyak siyang pinagdududahan siya ng mga ito na isa siyang espiya ng mga sundalo. Sa kalagitnaan ng lamay ay bigla na lamang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Kaliwat kanan ng putukan. Takbuhan ng lahat ng mga nakisugal sa lamay. Maging ang mga armadong kalalakihan kanina ay kanya-kanyang kubli. Habang sinasalubong ang mga nagpapaputok. Walang natirang tao sa lamay. 2 puting kabaong at magkatapat. 2 kandilang nagsisilbing liwanag.
Yun ang nagsilbing kasama at bantay ng dalawang magkatabing kabaong. Hindi niya yon matiis, kaya nilapitan niya ang dalawang magkatabing kabaong. Pumagitna sa mga ito, matapang na binabantayan ang mapayapang mundo ng dalawang bangkay na kahit sa lamay ay hindi natin nantanan ng kaguluhan. Hindi niyo na binigyan ng respeto ang mga bangkay ng aking mga pinsan. Galit pa niyang wika. Biglang tumama sa kanyang likod. Napaiktad siya sa sobrang lakas ng pagtama ng bagay na yon. Nang lingunin niya isang basyo ng bala, tinapa niya ang kanyang likod. Nakiramdam kung may masakit ba, pero wala. Ibig sabihin ay buhay ang bisa ng anting-anting sa kanyang katawan. Hinanap niya ang may gawa. Inikot niya ang paningin sa paligid, ngunit walang sino man ang naroon. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng tumahimik ang buong paligid. Isang grupo ang dumating. Mga nakaunipormeng grupo, mga sundalo. Magandang gabi. Nakikiramay kami sa inyo. Masaklap na balita ito. Masakit sa puso lalo na sa mga magulang. Mga anak na maraming pangarap. Bigla na lamang hindi na makikita sa susunod na bukas. Uwi ka ng isang sundalo. Bakas ang lungkot sa mga mukha nito. Mukhang na istorbo ang gabi nyo rito. Humihingi ako ng dispensa. Ito kasing mga rebelde. Ang hirap ng pasukuin. Lalong tumitigas ang ulo sa baluktot na paninindigan. Doon sana kayo naglaban sa malayo. Alam nyo namang may pinaglalamayan dito. Hindi nyo ba nakita? Magkapatid ito. Masakit sa mga magulang ang ganitong pangyayari tapos dito pa talaga kayo magpapalitan ng putok. Pasensya na iho, hindi rin naman namin alam na nandito ang aming mga kaaway. Hindi namin inaasahan na magkakaroon ng encounter sa mismong lamay. Nakikipapil din kasi ang mga rebelde dito. Akala mo naman talaga hindi silang may gawa. Napakabatugan ng mga yon, matitigas ang muka. Hindi kami sigurado kung sino ba talaga sa inyo ang sala rin sa pagkamatay ng aking mga pinsan. Siyempre, kanya-kanyang linis kayo ng pangalan. Maniwala ka, iho. Hindi namin kayang gawin ang bagay na ito. Mga binata na naman palang namatay. Binaril na naman ito ng mga rebeldeng walang matinong gawain. Sinabi mo pa, Kabaro, tiyak akong napagkamalan na naman ang mga itong espiya. O di kaya ay yung sabi ng isang espiya natin na kapag hindi aanib sa grupo ay papaslangin. Mga gunggong kasi talaga itong mga ito eh. Espiya, kung ganun talagang iyan ang dahilan kaya napaslang ang mga pinsan ko. Totoo ba yung sinasabi nyo? Oo, iho. Napagkamalang espiya. Katulad mo, maaari ka rin nilang mapagkamalang espiya. Tiyak kasi na bago ka lamang dito. Dayo ka ba sa lugar na ito? Opo, kailan lang po ako dito. Hindi ko rin inasahan na ganito kagulo ang madadatnan kong lugar. Ang buong akala ko'y nandito ako para maging tahimik ang aking buhay. Mali yata. Mukhang mas lalong magulo. Naging magulo lang naman ang baryong ito ng pamugaran ng mga rebelde. Mag-iingat ka dahil tiyak kong pag-iinitan ka ng mga yon. Baguhan ka. Tiyak na tingin sa'yo ay espiya. Unahan ko na sila. Hindi pa ako nakapaghiganti sa ginawa nila sa aking mga pinsan. Kaya hindi pa ako pwedeng mamaalam. Para makaganti ka, pumayag ka sa alok ko. Maging espiya ka sa amin para mabilis silang mag-api. Para bumalik na sa pagiging tahimik ang lugar na ito. Nakakapagod na rin makipaglaban kaya mas mainam na tapusin na ng maaga. Kung may isang sibilyan na tutulong sa amin, tiyak na mapapabilis ang aming misyon na linisin ng lugar. Mahirap din itong pasukin, lalo na't isang pamilya o ilang pamilya dito ay miyembro ng mga rebelde. Pahirapan kami sa pag-atake. Sige na, Totoy, pumayag ka na. Sa ganoong bagay may paghihiganti mo sila. Ang iyong kaanak na napaslang. Ano namang mapapala ko kung gagawin ko ang bagay na yan? Baka mas lalo ko lang ikapahamak at ng aking pamilya. Matanda na ang lolo't lola. Baka pati sila madamay rin. Tahimik na baryo. Payapang buhay kapag walang mga rebeldeng grupo na umaaligid at nangunguha ng mga produkto. Naniningil ng sariling buwis. Dagdag perwisyo sa mga taong mahihirap. Bigla siyang napaisip. Ganoong paraan na rin yata siya makapaghihiganti. Kaya naman pumayag na siya. Sige po, payag ako. Pero sa ngayon patapusin na muna natin ang paghihinagpis ng pamilya.
Hayaan mo muna kaming magluksa. Saka na natin pag-usapan ng ilan pang mga dapat na pag-usapan, pwede ba? Mabuti naman kung ganon, napapayag ka namin. Itong isang radyo, kapag may balita at impormasyon tungkol sa mga rebelde, gamitin mo yung radyo. Itimbre mo sa amin lahat ng impormasyon na malilikom mo. Ako nga pala si Rolly. Tawagin mo na lamang ako sa radyo kung sakali. Sige po, walang problema po, Sir Rolly. Wala siyang kaidi-ideya na ilang pares ng mga mata ang naging saksi sa negosasyon sa pagitan nila ng mga sundalo. Matapos ang pag-uusap ay isa-isa na rin ang mga itong nagsipagalisan. Saka lamang din naglabasan ng kanilang mga kaanak. Nilapitan agad siya ng kanyang Tiyo Isyong, puno ng katanungan ng mga mata. Bakit po, Tiyo Isyong? Ano po bang problema? Bakit ka pumayag na maging espiya ng mga sundalo? Kung si Nico at Lloyd nga napahamak ng walang ginagawa, ikaw pa kaya? Wag mo akong alalahanin, Tiyo Isyong. Bibigyan ko ng hustisya ang ginawang ito kay Lloyd at Nico. Huwag mo nang ipahamak ang sarili mo para lamang sa paghahanap ng hustisya. Mapapahamak ka lamang. Hindi po, sinisiguro ko po, Tio Istong. Mana ka talaga sa lolo bolodoy mo. Antingero noong araw. Walang takot sa patalim at bala. Kung hindi lamang sa anak niyang pasaway, hindi rin sana mapapahamak ang matandang yon. Alam niyo po ang kwento tungkol sa pagkamatay ni Lolo Balodoy. Ikwento niyo naman po sa akin, Tiyo. Mahabang kwento. Sige, makinig ka. Pagbibigay ng buhay sa kwento ng antingerong si Lolo Balodoy. Lydia, mahal, nasaan si Alex? Ewan ko nga ba kung nasaan na naman ang ampun mong yon, Balodoy. Hindi na tama yung ginagawa niyang niyan eh. Sa barkada na nakikitulog lagi, may sarili naman tayong tahanan. Hayaan mo muna, binata na yung tao, Lydia. Ay Diyos ko, Balodoy. Yung 4 na anak nating lalaki, dumaan din sa pagiging binata. Ngunit hindi mabarkada na katulad niya. Palibhasa, kinukonsinti mo ang ampun mong yan. Kaya ayoko na sanang kunin mo yung batang yan eh. Hanggang ngayon hindi pa rin talaga magaan ang loob ko dyan sa batang yan. Ikaw talaga, Lydia. Kung hindi mo kukunin ang bata, anong mangyayari doon? Hahayaan mo lamang bang langgamin? Hanggang sa mamatay, matitiis mo ba yung ganon? Hindi ko alam, Balodoy. Basta ayoko ng batang yan. Kita mo naman matigas ang ulo kahit sa'yo ayaw makinig. Ay, iba na kasi ang mga bata ngayon. Ganyan talaga. Hayaan mo na. Sobra-sobra din yung pagmamahal mo sa batang yan, Balodoy. Hindi na nga pala bata. 20 anyos na yan eh. Pagsabihan mo, noong nakaraang araw na sangkot sa suntukan, imbis na pagsabihan mo, kinukonsinti mo pa. Hindi naman tama yung ginagawa mo, Balodoy. Mapapahamak ka niyan eh. Hayaan mo siyang madapa at bumangon. Ang mahalagay na iparamdam natin sa kanyang totoong pagmamahal bilang magulang. Bahala ka, Balodoy. Huwag mo akong sisihin kung sakaling may hindi magandang nangyari dyan sa ampun mong yan. Hindi ito nakinig sa sinabi ng asawa. Hinayaan lamang nitong maging mabarkada ang anak. Ngunit hindi nito inasa na ang sobrang pagkonsinti nito sa ampun nito ang magbibigay ng kapahamakan at magimit siya ng huling paghinga nito. Lolo Baladoy, yung anak niyong bunso, may kaaway na naman po sa inuman. Ano? Samahan niyo nga ako, hali kayo. Bilisan niyo po, Lolo, baka mahuli po tayo ng dating. 4 na lalaki kasi ang tulong-tulong na nambugbog sa kanya eh. Ano? Humanda sila kung may mangyayaring masama sa anak ko. Patakbo niyang tinungo ang nasabing inuman. Nang madatnan niya ang anak ay halos naliligo na ito sa dugo. Umakyat kaagad sa kanyang ulo ang kumukulo niyang dugo. Hinawakan niya ang dalawa at pinagsalpok ang ulo. Sabay hagis sa matigas na dingding. Nang sumalakay ang dalawa pa, ay muli niyang hinuli at hinawakan ng bawat kuwelyo nito. Muling inuntog sa isa't isa ang noo at inihagis palayo. Pupuntahan sana niya ang walang malay niyang anak, ngunit biglang may sunod-sunod na putok at may tumamang matigas na bagay sa likod niya. Hinarap niya yun at nilapitan. Sunod-sunod ang putok ng 45 na baril. Ngunit panay ang salon niya sa tumatamang bala sa kanya. Anong uri ng tao ito? Hindi tinatabla ng bala. May tangan yatang anting-anting yan eh. Kaya kinukonsinti niya ang apo niya na may matigas na ulo. Kasi nga may tangan siyang anting-anting.
Dinidepensa mo sa kasamaan ang iyong taglay na agimat. Paanong naging kasalanan ng anak ko? Nakita mo ba? Nag-iisang anak ko. Naliligo sa sariling dugo. Pinagkaisahan nilang bugbugin. May tumulong ba sa anak ko? Bastos siyang anak mo. Nakita mo ba yung dalagang nanginginig sa takot? Binastos lang naman niya yan sa maraming lalaki. Hinawakan ng maselang bahagi ng dalaga habang lumalapit sa kanyang kuya para sunduing umuwi. Ang inosenteng babae na walang alam. Kawawa naman. Malas lang yung anak mo kasi yung mga barkada niya duwag. O siguro, hindi niya rin kinukonsinte kasi alam nilang mali. Hindi totoo yan. Ginagawa niyo ng kwento ang anak ko. Konsentidor ka palang ama eh. Ang dapat sa iyo, konsentidor, isama sa iyong anak sa impyerno. Biglang sumugod ang lalaki sa kanyang likuran, ngunit mabilis niya itong hinarap. Imbis na sa likod tumama ang saksakay sa kanyang dibdib, ito tumarak. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi makapaniwala na tumalab ang matulis na kutsilyo sa kanyang dibdib. Paano ito nangyari? Huwag kang pakampante. Sa pagiging antingero mo, may sumpa ang anting-anting. Yang kutsilyong yan, binabad sa sagradong asin. Ginamit mo ang anting-anting na yan depensa sa masama, kaya tumalab ang sumpa. Tinalikuran ka ng iyong gabay at proteksyon at wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo. Hindi mo napalaki ng maayos ang anak mo. Hindi ka naging mabuting ama sa kanya. Kaya kahit sa impyerno, samahan mo yung bastos mong anak. Natutop ni Isaac ang kanyang bibig nang marinig ang mahabang kwento ng kasawian ng kanyang lolo. Yun ang kwento ng kanyang lolo Baladoy o lolo Balodoy. Hindi siya makapaniwala na naging ganon. Ganon maging isang ama ang kanyang lolo Balodoy. Sumobra ang pagmamahal kaya napahamak ang sarili. Kawawa naman palang lolo sa kwento mo, sumobra sa pagmamahal sa kanyang ampon. Oo, Isaac. Iyon ang naging kahinaan niya bilang antingero. Napahamak siya ng dahil doon. Hindi rin pala magandang sobrang pagmamahal. Tamang disiplina dapat, pero matanong kita. Ang sabi sa iyo pinamanang anting-anting ni Lolo Balodoy kasi panganay ka na apo sa lahat. Opo tiyo, sa akin nga po pero iilan lamang ang nakakaalam sa ating pamilya. Paano yan? Ang sabi, nakapas lang ka na raw. Nariyan pa rin ba ang bisa ng anting-anting? Gumagana pa naman po. Noong nasa kulungan ako, ilang beses akong nabartolina. Ang anting-anting lamang ang naging proteksyon ko. Mabuti naman pala kung ganon. Mali rin kasi nila eh. Hindi ko magagawa yun kung hindi ko naaktuhan ng kababuyan nilang yun. Kung sa bagay nga naman, ngayong pinasok mo yung ganyang mundo, ang pagiging espiya ng mga sundalo, maging maingat ka lalo. Maraming mga mata sa paligid. Saka ang ilang mga kapitbahay dito, halos buong pamilya, nagre-rebelde na rin. Kawawa nga yung ibang mga bata. 12 anyos lamang karga-karga na ang mahabang sandata. Ewan ko ba? Paano kaya tinuruan ng mga walang pusong magulang ang kanilang mga anak sa paghawak ng mahabang baril? Kapag may encounter, mapapalagay ba sila dahil sa mga musmos nilang anak kasama na sa maling prinsipyo na mayroon sila? Ay nako, ang hirap naman ng tanong na yan, tiyo. May ganyan pala dito, hindi ko alam yan ah. Kawawang mga inosenteng bata sa totoo lamang, imbis na sa paaralan dinadala, sa mahamog na kagubatan, sinasanay sa mga walang kwentang gawa. Kaya dapat matatapos ng kahibangang ito ng mga rebelde, tiyo. Dagdag pa saanin lamang sila sa gobyernong puno ng hindi ka nais-nais na gawa eh. Wala nang pagbabago. Bulok na sistema pa rin ang umiiral. Kawawang mga tao. Kawawang bansa. Sinabi mo pa, wala na talagang pag-asa ang bansa natin. May iilang matapang ang paninindigan. Pinatatahimik din. Laging bala ng baril ang katapat. Kaya ang iba, bulag-bulagan na lamang kaysa sa mapahamak pa. Natigil ang kanilang usapan nang biglang may dumating na mga armadong muli. Bigla na lamang nagsulputan ng mga ito. Hindi alam kung saan nanggaling. Nag-aagaw na rin ang dilim at liwanag.
Sumisilay ang bukang liwayway na simbolo sana ng bagong pag-asa at buhay. Lumapit sa kanya ang pinakalider sa lahat. Umubo saglit tapos ay tumingin sa mga kasamahan nito. Nanliit ang kanyang mga mata. Hinintay kung may sasabihin ba yon. Magandang umaga. Ako si Commander Alim. Ikinalulungkot ko ang nangyaring ito sa inyong pamilya. Nandito ang buong grupo upang makiramay. Makiramay? Kagagawan nyo nga ang mga ito eh. Mag-uhugas kami pa ba kayo? Isaak, yung bibig mo. Hindi tiyo, huwag tayong matakot na ilabas ang katotohanan. Hindi dapat tayo matatakot sa kanila eh. Ang tindi mo ah. Mabigat yung akusasyon na yan. Wala kang ebidensya na kami ang may gawa ng bagay na yan. Pasensya na po kayo, Commander Alim. Ang mabuti pa umalis na muna kayo. Bagong dating kasi itong aking pamangkin. Hindi pa niya matanggap ang pagkawala ng aking mga anak. Pinsan kasi niya ang mga yan. Maraming pangarap ang mga yan. Nawalan ng saysay. Dahil sa inyong mga walang kwenta, kundi ang manghamak. Maaaring mapagbigyan kita ngayon sa tabas ng dila mong yan. Pero sa susunod nating pagkikita, baka hindi na. Mag-iingat ka sa susunod na pag-cross ng ating landas. Hindi mahaba ang aking pasensya at higit sa lahat, marami kami. Pagpasensyahan niyo na po ang pamangkin ko, Commander. Huwag kang humingi ng paumanhin, Isyong. Sinadya at ginusto ko po kung ano ang mga sinabi ko. Isaak, sige na pamangkin, tama na yan. Ang mabuti pa po, Commander Alim. Umalis na lamang po kayo para po maging tahimik tayo. Kayo na nga itong dinadamayan eh. Kung ayaw nyo sa presensya namin, aalis kami ng tahimik. Pero baka naman may kape kayo at tinapay. Lamay ito, hindi ba? Ayos din niyang kakapalan ng mukha nyo eh no. Pagkatapos niyong paslangin ng mga pinsan ko, makakalunok pa talaga kayo ng kape at tinapay galing dito. Isaak, huwag yan. Hindi tiyo. Huwag tayong paabuso sa mga ito. Ikaw bata ka, ano bang pinagmamalaki mo sa iyong sarili? Walang hiya ka. Kanina mo pa kami tinitira. Alam mo bang gamonggo na lamang ang laki ng iyong halaga? Commander Alim, huwag kayong manggulo dito. Yung bibig ng pamangkin mo ang bastos. Nire-respeto ako ng maraming kasamahan tapos ganyan lamang akong tratuhin ng lalaking yan. Yung mga kasamahan na sinasabi mo, gamonggo kalaki lamang ang mga utak nun. Kaya tingin sa'yo, isang kataas-taasan. Isaak naman, tama na yan. Akmang hampasin na ng baril ni Commander Alim si Isaak nang biglang magsalita ang isang babae sa kanilang likuran. Commander Alim, ibaba mo yung baril mo na yan. Bigla silang napalingon sa kinaroroonan ng babae. Matangkad, nasa 30 ang edad. Seryoso ang muka, may bigkis na pulang tela sa noo. Seryoso itong lumapit sa kanila. Bibigyan ko ng leksyon ng lalaking ito. Kanina pa ako binabastos nito. Akala mo hindi dayo eh. Walang kwenta. Gamitin mo yung utak mo dahil nandito kayo sa lamay. Ang mabuti pa'y umalis na kayo dito para wala nang gulo pa. Elma, hindi naman pwedeng ganyan lamang ako tratuhin ng isang tao. Gaya ng sinabi ko, nasa lamay tayo. Ilang beses ko bang sasabihin? Alis na. Sige pero ito ang tandaan mo lalaki. Sa susunod na mag-cross ang ating landas, hindi ako sigurado kung hindi kita madedo. Dalawa lang yan. Kung hindi ako, ikaw yun. Isa sa atin ang dedo. Kapag mag-cross muli ang ating landas. Tahimik na. Larga na, Commander. Wala itong magawa kundi ang tumalima kasama ang mga kasamahan nito. Naiwan si Elma sa kanilang harapan. Nagpasalamat dito si Mang Isyong dahil kung hindi ito dumating ay tiyak na malaking gulo ang mangyayari. Huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko sa mas mataas pa na opisyal na ilipat si Commander Alim sa ibang lugar upang hindi na muling mag-cross ang landas niyong dalawa. Hindi ako natatakot kahit 5 commander at 100 mandirigma pa ang kanyang kasama. Nasa tama ako. Bakit ako magpapatalo? Naku, Isaak, mabuti pa'y pumasok ka muna sa bahay. Ako na munang bahala sa kanila. Ako na munang haharap. Kahanga-hanga ang tapang at paninindigan mong bata ka. Saang dako ka ba nang galing? Pinahanga mo ko ah.
Galing ako Negros. Isang ex-convict. Nakulong ka na pala, kaya naman pala ang tigas mo. Yun pala isa ka palang ex-convict. Opo, kaya nandito ako upang lumayo sa gulo. Sa kasamaang palad, mas malalang gulo naman palang naghihintay sa akin dito. Pamangkin, ang mabuti pa'y magpahinga ka na muna doon. Puyat ka na eh. Magdamag kang gising. Ang mabuti pa'y magpahinga ka muna. Oo nga naman, magpahinga ka muna Isaac para kahit papaano'y mai-relax mo yung utak. Sige po, papasok na muna ako. Kahit mga 2 oras na pahinga, ayos na po ako. Sige lang pamangkin, para kahit paano'y bumaba naman ang init ng ulo mo. Agad na pumasok siya sa loob ng bahay ng Lola Telang at Lolo Amboy niya. Kinabukasan na magkikita sila ng mga ito. At kagaya ng kanyang inaasahan, alam na ng mga ito ang nangyari sa pagitan nila ng mga rebelde at ang usapan nila ng mga sundalo. Delikado yung ginawa mong yan, Apo. Hindi ka na dapat nakisali pa sa mga yan. Oo nga, Apo. Nakita mo ang nangyari sa 2 mong pinsan. Hindi pa natin alam kung sino ang may gawa ng mga yan. Lola, halata namang mga rebelde ang may gawa nun. Huwag na po natin pagtakpan pa ang mga maling gawain nila. Alam naman natin, di ba? Sila ang dagdag pabigat sa ating bayan. Kesyo rebelde, militante man, ang issue dito'y ang pagpayag mong maging espiya ng mga sundalo. Malalagay sa panganib ang ating buhay kapag ganyan. Huwag mo nang sawayin pa ang lolo mo ha, Isaac. Alam namin ang posibleng mangyari kaya ngayon palang umurong ka na. Lolo, Lola, may sarili na po akong pag-iisip. Huwag na kayong matakot, akong bahala. Talagang ayaw mong makinig sa akin, Apo. Pamamatay ako sa nervyos dahil sa'yo. Lolo naman hindi ka dapat nag-aalala. Hayaan mo na ako dahil malaki na ako. May sarili na akong pag-iisip. Hay, nakakasama naman ng loob ang sagot na yan, Apo. Kaya ayaw mo kaming pakinggan. Kapag may masamang nangyari sa iyo, kami ang sisisihin ng mga magulang mo. At kahit hindi man lamang kami sisihin, kami na mismo ang sisisi sa aming sarili. Grabe naman po ito sila. Oo na, sige na. Hindi nalalabas ng bahay para wag na po kayong mag-alala. Apo, para sa iyo naman yung ginagawa namin para manatili kang ligtas at malayo sa mga yon. Hindi na niya kinontra pa ang mga yon. Matanda na ang mga ito para bigyan pa ng sakit ng kalooban. Ang ginawa niya lihim na lumalabas sa gabi kapag tulog na ang lolo't lola niya. Doon lamang siya pupunta sa lamay para hindi na mag-alala pa ang mga ito. Tiyo, kumusta dito kanina? Wala na bang sundalo at rebelde ang nagpunta? Buti ka mo, hindi kayo nagpangabot. Kung nagkataon ay matinding bakbakan na naman. Sobrang gulo na talaga ng ating bansa. Wala nang pagbabago. Kanina sa kabilang baryo, ang daming namatay na sibilyan. Nagkaroon na naman po ng enkwentro doon. Oo nga pala. Pero halos naman lahat talagang kalalakihan doon ay rebelde. Todo tanggi lamang sila na hindi rebelde ang kanilang asawa. Bakit tinamaan ng granada sa iisang bahay? Nagdeklara na raw pala ng no man's land ang lugar. Hindi nakinig kasi nga, lungga ng mga yon. Ang lumang antigong bahay na binomba ng mga sundalo. Marami palang namatay na rebelde kung ganon. Buti naman para mabawasan naman ang mga negatibong tao sa mundo. Problema nga lamang dahil ayaw din naman umamin ng pamilya na rebelde. Binabalik pa ang sisi sa gobyerno. Kung marami din namang makakapagturo na rebelde yung mga yan, hindi na makakahabol pa ng kung anong benepisyo ang pamilya. Tiyak yon. Magdurusa sila dahil sa pinasok pa nilang bagay na yon. Naaawa lang ako sa mga anak kay batang nawalan ng ama. Bakit naman kasi pinasok pa ang ganyang uri ng buhay? Seryoso ang kanilang pag-uusap nang biglang may dumating na 4 na rebelde. May takip ang muka, suot ang sombrero, kaya hindi ang mga ito makilala. Nagulat na lamang si Isaac nang biglang may baril na nakatutok sa kanyang ulo. Pareho silang natahimik ng kanyang tiyo. Sumama ka ng maayos kung ayaw mong magkagulo dito. Patay lahat ng mga kaanak nyo kapag nagkataon. Dali na! Tayo na! Abay, teka lang naman po, sino kayo at saan nyo dadalhin ang pamangkin ko? Wala kayong karapatan na basta na lamang manghablot ng tao at dalhin kung saan. Legal ba yung ginagawa nyo? Huwag ka ng maraming tanong.
Isaak ang pangalan niya, hindi ba? Siya lang ang kailangan namin. Legal man o hindi, wala ka na ron. Huwag kang makialam para walang gulo. Ako nga si Isaac. Anong problema niyo sa akin? Bakit kailangan niyo pa akong dalhin sa kung saan? Kausapin niyo ako dito mismo. Sumama ka na lang. Wala nang maraming tanong. Gusto mo bang basagin namin tong bungo mo? O ang bungo ng tiyo mo? Abay, hindi pwede. Saan niyo naman dadalhin ang pamangkin ko? Huwag niyo akong matakot-takot sa barilyo. Walang respeto naman kayo. Nasa lamay tayo, oh. Tumahimik ka. Kung ayaw mong ikaw ang susunod na paglalamayan ng pamilya, wala kang pakialam. Ang utos sa amin, ang siyang sinusunod namin, maliwanag ba? Hayaan mo na, tiyo. Basta wag mo na lamang banggitin ang bagay na ito kay lolo't lola para hindi na sila mag-alala pa sa akin. Babalik naman ako. Huwag kang mabahala. Kahit anong mangyari, babalik ako. Sigurado ka ba, Isaac? Kinakabahan ako eh. Relax lang, tiyo. Akong bahala. Walang masamang mangyayari. Pangako yan. Tahimik siyang sumama sa apat na mga rebelde. Isang lumang bahay na naman ang kanilang pinasok. Matawag na itong mansyon noong unang panahon, ngunit inabandona na lamang nang malaman ng may-ari o dahil sa sapilitan ding pinasok ng mga rebelde para gawing kuta. Pagdating sa loob ay naroon si Commander Alim, kasamang marami pang mga kasamahan. Ito talaga ang inaasahan niya na bungad sa kanyang mukha ni Commander Alim na siyang dahilan ng pagdukot sa kanya. Maligayang pagdating sa aming munting paraiso. Nagustuhan mo ba? Tanong nito sabay halakhak. Inaasahan ko ng mukha mo ang masisilayan ko pagdating dito. Hindi na bago sa akin. Kasi ikaw lang naman ang huli kong kaalitan. Ano, may balak ka bang maghiganti? Aba, matalino pala ang ex-convict na ito. Ang isang kriminal na pinalaya pa rin ng bulok na gobyerno. Kung kasi ako tatanungin, diretso ko nang hahatulan ito ng bitay. Kapag bugok ang pag-iisip, ganun talaga kabilis humatol ng walang pagtatanong. Pero tingin ko naman mas malala ka sa akin. Isa lang ang napas lang ko at pinagbayaran ko yun sa kulungan. Ikaw kaya, ilang daang inosenteng buhay nang hihila sa iyo patungong impyerno sa huling hantungan natin. Hayop ka, sinabihan mo pa akong bugok. Walang hihila sa akin sa impyerno dahil dito lamang ako mananatili sa mundo. Inampas niya ito ng baril sa ulo, ngunit hindi niya yon alintana. Nakipagtitigan pa ito dito matapos nitong gawin yon. Bilangin mo kung nakailang pukpuk ka sa ulo ko. Ala-ala mo bago ka paglamayan ng mga kasamahan mo. Alakakan ng mga kasamahan nito nang marinig ang kanyang sinabi. Narinig niyo yon? Paglalamayan na daw ako. Ang lakas talaga ng loob mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano kami karami dito? Commander Alim, balatan na lang kaya natin ang buhay. Gawing inihaw na mga parang tapa. Pulutan sa ating inumin. Para mas masayang magdamag. Galit na galit siyang tumitig sa nagsalitang lalaki. Ito talaga ang walang silbing grupo na walang ibang ambag sa bansa kundi ang kasamaan. Malayong malayo sa unang itinatag na grupong may paninindigan. Nabago ng gawa't prinsipyo sa kung anong kadahilanan. Sa narinig kong kwento tungkol sa grupo nyo, hindi ganito kasama at maganda ang pagkakalatag ng sistema. Bakit parang napakalayo nyo sa prinsipyong mayroon kayo noon? Nabulagan na rin ba kayo ng gusto? Muling humalakhak ang mga ito. Inikutan pa siya tinitigan ng masama. May dumurot may tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ang katulad mong ex-convict ay walang karapatang magtanong tungkol sa sistema ng pamamalakad sa grupong ito. Isa dito ang lumapit at hinampas muli ng kalibre 45 ang kanyang ulo. Hindi yun nakakasakit kundi nakakainit. Sa galit niya ay mabilis niya itong hinabol ng sipa kaya nabuwal ito at hindi napaghandaan ang kanyang ginawa. Sino ba kasi ang may sabing ganun yun na lamang ako madaling saktan? Mga loko kayo ah. Naku, ang tapang. Ganito ang gusto ko eh. Yung katulad ko ang taglay na tapang. Sige lang, ilabas mo ang tapang na meron ka. Gusto kong masaksihan
Magkasintapang ba talaga tayo? Hindi ka matapang. Yang tapang na sinasabi mo, nakadepende sa baril na hawak mo. Hindi ka talaga matapang. Ang yabang mo talaga. Pero sige lang, pagbibigyan kita kasi malaki ang kailangan ko sa'yo. Pumayag ka na lamang din agad para tapos na itong usapan. Mabilis naman akong kausap. Yun, ganyan nga. Maging mabait ka sa akin dahil may kailangan ka, hindi ba? Ano naman kayang kailangan yan? Kung hindi rin naman maganda, ay alam mo din naman sigurong hindi ako papayag. Huwag na tayong maraming salita pa. Isa lang talaga ang gusto ko kaya pinadala kita rito. Sabihin mo na para matapos na ito at kung anong maging hatol nito. Anong kailangan mo sa akin? Bumaligtad ka. Yun lang ang gusto ko. Madaling gawin yun, hindi ba? May malaking halaga ng pera ang kasali. Yan ay kung papayag ka. Anong maging itsura ko? Yung ulo ko nasa lupa, tapos yung mga paa nasa taas. Grabe ka naman magsabi na madali lamang gawin yan. Napakahirap maglakad na nakabaligtad ah. Tawanan ng mga kasamahan nito sa paligid. Huwag kang pilosopo. Alam naming espiya ka ng mga kalaban. Bumaligtad ka. Sa amin ka pumabor. Nang sa ganoon ay maibigay namin sa iyo ang isang magandang pabor. Tumawa siya nang marinig yon. Hindi simpleng tawa, kundi halakhak. Pinatatawa niyo ako eh. Anong akala niyo sa akin hindi nag-iisip? Kung tutulong na lamang din ako doon na sa tama, yung sistema niyong bulok at baluktot, gusto niyong suportahan ko, eh di pareho na tayong mga tanga. At sinasabi mong mali kami. Ang tigas ng mukha mo ah. Ano pa nga ba? Sa tingin niyo tama ba kayo? Ganun ha. Ala, bugbugin niya hanggang sa mamatay. Kung ayaw umanib sa atin, edi hatulan ng maaga. Pinasasakit pa ang ulo ko eh. Yan tayo eh. Kapag hindi na pagbigyan ng kasamaan, kamatayan ng hatol. Sige lang. Sino ang gustong mabugbog? Mambugbog. Nandito lang ako. Dalawang unang lumapit, bitbit ang matigas na kahoy. Kanya-kanyang hampas ang mga ito. Isa-isang sinalo niya ang bawat hampas. Nang makakuha ng pagkakataon ay inagaw niya ang isa at ibinalik sa paghampas dito. Sumirit ang dugo at diretsyong nawalan ng malay. Nagulat pa siya at huli na nang mapagtanto na iba ang epekto ng hampas niya sa mga ito. Dahil walang tangan anting-anting ang kanyang mga kalaban. Napadukot ng 45 si Commander Alim nang makita na dehado ang mga kasamahan nito. Sa sunod-sunod na hampas niya, para siyang nanguhuli ng daga na ganoon lamang kasimple. 5 sa mga ito ang sugatan at walang malay, kaya galit na galit ang commander. Tumigil kayo! Hoy ikaw! Tigilan mo yan! Tigil! Ako bang pinatitigil mo? Dumidepensa lang naman ako. Alangan namang papayag lamang akong basta bugbugin ng mga ito. Sinusuwerte naman yata kayong masyado. Anong uri ng tao ka? Bakit ang tigas mo? Napakaseryoso mo naman, Commander Alim. Pero baka isipin mong taong bakal ako. Abay mali kayo. Tao lang din ako. Napakayabang mo. Tignan lang natin kung hanggang saan yung yabang mong yan. Bigla siya nitong tinutukan ng baril, ngunit hindi siya natinag. Naranasan na niyang mabaril ng ilang beses. Hindi na bago sa kanya ang ganoong bagay. O kanina pa yan nakatutok sa akin ah. Bakit hindi pa pinuputok? Pananakot lamang ba? Gawin mo na kung anong nasa utak mo. Walang pag-aalinlangan. Huwag maging duwag. Hayop ka. Kahit sa baril hindi ka takot. Totoo nga yung sinabi ni Kaelma. Minsan ka na niyang binaril, ngunit hindi ka tinablan. Bigla niyang naalala ang gabing yon nang may palitan ng putok. Naroon siya sa gitna ng 2 kabaong na biglang may tumamang bala sa kanyang likod. Napaigtad pa siya dahil sa nangyari. Si Kaelma pala ang may gawa. Biglang sumagi sa isip niya ang isang bagay. Ito rin kayang may pakana ng pagpaslang sa 2 niyang pinsan. Nakakuha na siya ng ideya. Ngayon ay masisimulan na niya ang paniningil para sa hustisya sa kanyang 2 pinsan. Si Kaelma palang nasa likod ng tahimik na pagpaslang. Kung ganun ay kailangan na rin itong magpahinga.
Tapos na ang maling gawain at prinsipyo nito. Ang kaelmang yun, magbabayad siya sa ginawa niya, lalo na sa mga pinsan ko. Hindi mo basta-bastang magagapi ang katulad niya. Kung isa kang antingero, isa rin siyang antingera. Mahihirapan ka sa babaeng yan, tinitiyak ko. Walang silbi ang tangan niyang kapangyarihan. Sa kasamaan niya yun ginagamit. Hindi mo alam kung ano ang kwento ng buhay niya. Huwag mo siyang husgahan. Hindi ako nanghuhusga, pero kailangan kong maningil. Alam ko na ngayon kung sino ang pumaslang sa aking mga pinsan. Siya yun, hindi ba? Hindi ko alam. Wala akong alam. Alam mo, pinagtatakpan mo lamang dahil kasamahan mo. Pero ayos lang. Ako nang gagawa ng hakbang. Ngayon tapos na ba kayo sa akin? Aalis na ako. Bumaligtad ka na lamang para hindi ka naguguluhin pa ng grupo. Huwag niyong ipilit sa akin ang isang bagay na walang kabuluhan. Kung utak talangka kayo, huwag niyo akong idamay, kayo na lang. Diretso na siyang tumalikod para iwanan ng mga ito. Ngunit mabilis nitong inutos na hulihin siya. Mabilis ang mga itong sumugod, ngunit mabilis din siyang nawala sa harapan ng mga ito. Nasaan na? Hanapin niyo! Hindi siya pwedeng makawala. Dito lang yun kanina. Bakit bigla na lamang nawala, Commander? Mga inutil, huwag niyong hayaang makawala. Kapag nagsumbong yun sa kalaban na tinuro itong kuta natin, wala na tayong ibang mapupuntahan pa. Mas lalo siyang nakakuha ng ideya. Kung ipapatugis man niya sa mga sundalo ang kuta, dapat yung tipong may pagtitipon para marami ang magiging pulbos sa mga gagawing operasyon. Nagmadali na siyang lumayo. Maraming mga rebeldeng mas nauna pa sa kanya sa labas. Natawa na lamang siyang dinadaanan ng mga ito. Biglang pumasok sa isipan niya ang kapilyuhan. Pumulot siya ng batot, ibinato yon sa 2 taong parang baliw na naghahanap sa kanya kung saan mang damuhan. Loko ka! Mukha ba ako nakikipagbiruan sa'yo? Seryoso ako dito. Lagot tayo nito kay Commander mamaya. Bakit ba? May ginawa ba ako sa'yo? Wala naman ah. Hinahanap ko lamang yung lokong yun. Pareho tayo ng ginagawa. May sa aswang naman yata yung tinutugis natin eh. Kunwari ka pa. Kita mo, bumukol talaga yung tinamaan mo ng bato. Binato mo ko. Ayaw mo pang aminin. Nakikipaglokohan pa kasi. Hindi naman tayo mga bata. Hala, wala akong ginawa sa iyo ah. Hindi kita binato. Ayusin mo yung pambibintang mo sa akin. Ayos ka rin. Ayaw mong umamin ah. Sinong gumawa kong ganun? Dalawa lang naman tayong nandito. Alangan naman silang nasa malayo ah. Naaakusuhan ko. Loko-loko. Baka sila. Magtanong ka rin. Sabihan mo pa ako ng loko-loko. Nakakainit ng ulo yan ah. Tumawa lamang siyang pinagmamasdan ng dalawa na para bang mga batang nagbabangayan. Minsan ay masarap ding maglaro gamit ang kakaibang kapangyarihan pero hindi dapat umabuso. Alam niya yon. Natatawa lamang siyang paglaruan ng dalawa ng mga oras na yon. Nang makatsyempoy ang isang lalaki na naman ang kanyang binato, tumayo ito at masama ang titig sa kasama. Sabay haplos sa ulo na natamaan ng bato. O teka, anong tingin yan? Tumahimik na nga ako kahit ayaw mong aminin na binato mo ko eh. Bakit parang ikaw naman itong nananadya? Huwag ka nang magkunwari, binato mo ko. Ang sakit nun ah. Gumanti pa talaga. Hindi nga ako ang gumawa eh. Mali ka ng taong ginantihan. Abay loko to ah. Suntukan na lang kaya tayo. Nakakainis ka na. Inaano ba kita? Tingin mo ba atrasan kita? Ayaw mo pang umamin. Ikaw lang naman ang may galit sa akin. Yan ganyan. Way kalo. Tawang sambit pa niya. Napaglaruan niya ang dalawa. Alam niyang hindi tama pero may mga tama din naman sa utak ang mga yon kaya ayos nang mapagbigyan ng sarili niya. Dire-diretso na ang kanyang paglayo. Balik siya sa lamay pero ang pakay niyang singilin ay si Ka-Emma. Hindi magbabago yon. Inaabangan ni Mang Isyong ang kanyang pagbabalik at emosyonal ito nang makita siyang parating. Pamangkin, Diyos ko, salamat naman at nariyan ka na. Akala ko kung ano nang ginawa nila sa'yo. Bakit ka ba dinampot ng mga yon? Huwag na itong makakarating kay na't lola. Pwede ba, Cho Isyong?
Mag-aalala na naman ng mga yun eh. Naiintindihan ko. Oo naman, tiyak mag-aalala ang mga yun. Tayong dalawa lang naman na nakakaalam ng tungkol dito. Yun po talaga ang mangyayari. Matanda na po ang mga yun para mag-alala pa. Bakit ka nga ba nila dinampot? Ano na naman ang kailangan ng mga yun? May mali ka bang nagawa sa kanila? Alam na nilang espiya ako ng mga sundalo. Galit na galit sila at gustong bumaligtad ako. Ano? Di mapapahamak ka nito. Paano kung bigla kang dukutin ulit tapos isalvage na lang? Paano ka niyan pamangkin? Mabuti pa siguro magtago ka no? Hindi po, hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ako natatakot sa kanila. May isa lamang ako na kailangang asikasuhin. Ang pagkamatay ng mga pinsan ko. Huwag mo nang ipahamak ang sarili mo, Isaac. Marami sila. Wala tayong laban sa kanila. Hayaan mo na lamang ang batas ang maningil sa kanila balang araw. Hindi, tiyo. May laban ako sa kanila. Kaya humanda sila sa aking paghihiganti. Hindi ako titigil at hindi ko titigilan ng mga yon hanggat hindi ko nagagawa ang aking balak na paghihiganti. Bakas ang pagkabahala sa mukha ng kanyang tiyo, ngunit positibo siya sa kanyang desisyong nagawa. Pagkatapos magkape ay hinintay niyang magliwanag. Panay ang silip niya sa bahay ni Kaelma na nasa 500 metro ang layo. Hinintay niyang lumabas ito para kausapin. Biglang tumunog ang radyo na iniwan sa kanya ng sundalo. Sir Rolly, may kailangan kayo sa akin. Bakit po naparadyo kayo? Kumusta na, Isaac? May balita ba dyan? Yung mga rebelde, ang kanilang kuta, may ideya ka na ba? Hayaan niyo po munang mailibing namin ang aming kaanak. Respeto muna po sana. Huwag niyo akong madaliin sa misyong ito. Kasi ako din po naghahanap ng hustisya para sa aking mga pinsan. Ganun ba? Sige, pasensya na. Ihintayin ko na lang na ikaw ang tatawag. Hindi na ako magraradyong muli kung hindi ikaw ang mauuna. Maliban na lamang kung kailangan talaga. Salamat po, Sir Rolly. May malaking balita ako sa inyo kapag nagkataon. Sa ngayon, ipon enerhiya muna tayo. Darating din tayo sa sukdulan. Talaga ba? Tungkol saan yan? Nasasabik na ako ah. Pero sige, hihintayin ko na lamang ang tawag mo. Malaking kuta ng mga rebelde ito, Sir Rolly. Sa ngayon, hayaan muna nating maging tahimik ang paligid nila. Ang maging kampante sila bago lipunin. Nagtitiwala ako sa iyo, Isaac. Sa ngayon, hayaan muna kita. Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon. Salamat po, Sir Rolly. Nagpaalam na ito kaya muli siyang nagpatuloy sa pagkakape. Lumapit muna siya sa maraming kababaryo na naglalaro ng baraha. Nakipag-usap, nagpalitan ng mga ideya at kuro-kuro hanggang sa napag-usapan ng tungkol kay Kaema. Ang si Kaema talagang hudas sa baryong ito. Sa dami ng mga kabitataang namatay na mismong kapitbahay lang natin, hindi na ako magtataka. Bakit walang kahit kahol ng aso? Ibig sabihin ay kilala ng mga aso ang salarin. Uwi ka ni Mang Pedro na mismong katapat ng bahay ni Kaelma. Katulad nila ay biktima din ng anak nitong binata na misteryosong namatay sa kanilang baryo. Alam mo, tama ka paring Pedro. Mukhang kilala nga ng mga alagang hayop natin ang salarin. Mahilig pa naman si Kaelma na lambingin ang mga aso. Baka estilo na niya yan. Ang totoo'y balak talaga niyang paamuhin ng mga alagang aso para manatiling tahimik ang gabi ng kanyang misyon. Yan din ang nasa isip ko, Isaac. Mukhang malaki ang bayad ng nasa taas sa kanya. Kita nyo naman, walang trabaho silang pareho na mag-asawa. Walang sakahan pero napakaganda ng bahay. Pero may anting-anting daw yan. Kaya marami yan takot. Kahit nga mga kasamahan ay takot sa babaeng yan. Asintadong bumaril at magaling sa laban. Mukhang malaking pagsubok pala ito, pero ayos na rin. Magkakasubukan kung magkakataon. Ano bang ibig mong sabihin, Isaac? Wala naman po, tiyo. Huwag niyo na lang pong isipin yon. Wala siyang pinagsabihan ng kanyang plano. Wala rin siyang balak na puntahan si Kaelma. Ang gagawin niya ay magmatsyag lamang. Matyaga ng mga kilos nito at ang mga susunod na mga misyon nito. Araw ng libing ng dalawa niyang pinsan. Kasama si Kaelma sa mga maghahatid sa huling hantungan ng dalawa. Wala siyang ibang pinagtuunan ng pansin kundi ang mga kilos ng ginang. Kakaiba nga itong kumilos. Ang mata, ang bawat galaw.
Tila bawat hakbang ay napagpaplanuan. Matapos ang libing ay agad na nag-alisan ng mga tao. Isa na roon ay si Kaelma. Agad niya itong sinundan. Mabilis ang mga hakbang nito kaya binilisan din niya ang paglalakad. Gumamit na siya ng tagabulag upang hindi siya nito mahalata. Isang makipot na daan ang tinahak nito. Mukhang patungo pa sila sa isa pang destinasyon o kuta ng mga kasamahan nito. Hindi siya nagkamali dahil pagdating sa isang masukal na kakahuyan ay pumasok na ito roon. Sa labas ay parang normal na kakahuyan lamang, ngunit sa loob ay isang malaking hideout. Dire-diretso siya sa loob. Nananatiling nakasunod sa babaeng alam niyang may malaking papel sa talamak na paslangan ng mga binata sa baryo. Maraming mga kalalakihan at kababaihan ang nasa isang sulok. Sa isang sulok ay isang grupo na tila ba nagpupulong. May ibang layunin din. Lumabas sa isang silid ang isang lalaking bihis mayaman. Maraming alahas, malaki ang katawan at matangkad. Sinalubong ito ni Kaelma. Mabilis na yumuko ang babae. Tanda ng pagrespeto rito. Galing dito si Commander Alim. Mukhang may kailangan kang tirahin ngayon. Mahihirapan ka raw na paslangin ito. Isang antingero na may tangan na katulad mo. Mukhang kilala ko yan ah. Dayo malamang yan sa baryo. Mayabang yan kung magsalita. Walang preno, walang takot. Kahit si Commander Alim, ang kaharap niya. Oo, tama ka. Naikwento sa akin ni Commander Alim ang bagay na yan. Si Isaac daw ang pangalan ng lalaking yon. Unahan mo na bago pa tayo mapahamak. Gayong sa sundalo ito nakipagalyansa. Sinubukan ko na itong tirahin eh. Malakas ang taglay nitong agimat. May kabal kaya mahihirapan tayong patumbahin ng lokong ito. Ibig sabihin hindi mo kayang talunin. Mas mahina ka kaysa sa lalaking ito. Hindi boss, may kahinaan pa rin ito. Kaya akong bahala. Pero tuloy pa bang pamamaslang sa mga kabinataan sa baryo na ilibing na ngayon ng kapitbahay ko sa kabilang baryo na masiguro? Lahat ng hindi aanib sa ating puwersa, basta hindi mapapakinabangan ng grupo, gawin na nating kwento ang buhay nila. Kagyat siyang umatras matapos marinig ang usapan. Sa isang sulok ay doon nakadikitan lahat ng mga kalalakihan na target at tapos ng misyon. Nakalagay ang ekis sa mukha ng iilan. Kasama sa may mga ekis ang mukha ng dalawa niyang pinsan. Ibig sabihin ni marami pang natitirang binata sa baryo na misyon ng mga itong kitilan ng buhay. Isa lamang ang pumasok sa isip niya ng mga sandaling yon. Hindi palalabasin ng buhay ang lahat ng nasa loob ng kutang yon. Naganap siya ng pwesto. Pagkatapos makahanap ng lugar ay agad siyang nagradyo sa mga sundalo. Si Sir Rolly ang kanyang kausap, isang opisyal ng mga militar. Binigay niya ang address. Pagkatapos ay mabilis nang pinatay ang radyo. Agad siyang umalis sa lugar ayon sa bilin ng opisyal. Dahil malaking bomba ang pupulbos sa kutang yon. Nang makahanap ng tamang pwesto malayo at mataas na bahagi sa lugar na target, ay huminto siya at naghintay ng sandali. Tamang-tama't kakaupo lamang niya nang may marinig siyang andar ng isang helicopter. Palapit iyon sa target na lugar. Muling nagradyo sa kanya si Sir Rolly. Tinitiyak niya sa mga ito na nasa malayo siya at ligtas ang lugar na pinagkukublihan niya. Matapos ang huling radyong yon ay isang malaking bagay ang nakita niyang ibinagsak mula sa helicopter. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog, halos yumanig yon sa buong kalupaang naroon siya. Napakalaking apoy ang nilikha ng pagsabog na yon. Tiyak na pulbos ang mga nasa loob. Maililigtas man ni Kaelma ang sarili sa ibang paraan dahil sa pagiging antingera nito. Sa tindi ng pagsabog, tiyak gutay-gutay ang katawan nito kasama ang iba pa. Ligtas na ang mga kabinataan. Anya pa. Gabi na nang umuwi siya sa bahay ng lolo't lola niya. Sinalubong agad siya ng kanyang lolo nang makita siya nito. Saan ka bang galing na bata ka ha? Pinag-alala mo naman kami ng lola mo. Hindi kami makatulog kaya hihintay sa'yo. Ang buong akala ko'y napahamak ka na. Naku, pasensya na po lolo. May nakilala lang po ako. Natagalan ng aming pag-uusap kaya ginabi na ako ng uwi.
Napag-alala ko patuloy kayo. Pagsisinungaling niya. Hindi niya sinabi tungkol dito ang kanyang misyon. Hindi rin kailangang ikuwento dahil tiyak nakakalat agad sa kanilang kaanak. Ayaw niyang magbida-bidahan. Ay, sa susunod magpaalam ka para hindi kami mag-aalala ng iyong lola. Alam mo ba kung ano ang balita? Ano po yun, Lolo? Mukhang malaking balita yan ah. Sobrang laking balita. Nabomba ng mga militar ang isang kuta ng mga rebelde. Walang nabuhay sa mga naroon at kasama si Ka Elma sa naroon. Patay rin po ba siya, Lolo Amboy? Oo, malamang pulbos nga yung lugar, di ba? Hindi siya bubuhayin ng bomba kahit sabihin niyang antingera pa siya. Wala nang tinik sa baryong ito. Makakaginhawa niya ng maluwag ang mga tao rito. Sa bagay nga naman, edi bawas ng napakaraming rebelde sa lugar na ito, Lolo. Hindi na masyadong problema. Marami siya mga yon taga-ibang lugar. Dito lang nakabase. Kawawa ang mga pamilya. Hindi alam na miyembro ng rebelde ang kanilang kaanak. Marami pa rin kasi ang makikitid ng utak, Lolo. Kasalanan na nila yon. Nagpapauto sila eh. Sa bagay, masaya nga ang maraming kababaryo nang mabalitaan na patay na si Ka Elma. Tila nabunutan sila ng tinik dahil sa pagkawala ng babaeng yon. Malaking tinik talaga yon, Lolo. Kaya nga ayos na at wala na siya. Nabigyang hustisya na rin ang aking mga pinsan. Saka ang maraming binatang napaslang ng lokong yon. Tangang prinsipyo meron ng mga yon. Papatayin ba naman ang mga binata kung hindi aanib sa pagiging rebelde? Nakakainis naman talaga. Anyo pa nga ba? Sobrang nakakainis siya po. Teka lang, may kinalaman ka ba sa lahat ng ito? Bakit pakiramdam ko'y parang may iba sa'yo? Ah, ako, Lolo, hindi po. Wala po akong kinalaman dito. Ano namang magagawa ng isang katulad ko sa napakalaking misyon na ito, hindi ba? Muling pagsisinungaling niya. Sigurado ka ha? Baka kasi pag-initan ka ng mga rebelde. Baka isang araw magugulat na lang kami. Dinudukot ka na ng mga yon. Uso pa naman sa mga rebeldeng yon ng ganoong estilo, ang dukutan. Huwag ka na mag-alala pa, Lolo. Ubusin niyan sila ng mga sundalo. Tiyak na magiging tahimik na rin itong baryo pagdating ng araw. Anong ibig mong sabihin? Nagsisimula ka na makipag-ugnayan sa mga militar, ganun ba? Hindi ako kaugnay, Lolo. Sila lang namang mga militar ang magkalaban eh. Uubusin niyan sila ng mga sundalo. Wala naman talaga silang laban dun eh. Kung sana nga sumuko na lang sila para wala nang problema pa sa bayang ito. Hindi sila mapatay ng mga sundalo. Mabibigyan pa sila ng trabaho ng gobyerno. Sa kanila lang naman kasi yan eh. Kung magiging mabuti silang tao sa lipunang ito. Susuko yan sila, Lolo, kapag bangkay na. Hayaan mo na, Lo. Hindi natin sila problema. Wala naman tayong kaanak na rebelde. Kaya bahala sila. Ilang beses din namang nanawagan ng gobyerno na sumuko na sila. Ayaw naman nila. Kaya bahala sila. Sa bagay nga naman. Niyaya na lamang niya ang kanyang lolo na magpahinga. Mahimbing ang kanilang tulog sa gabing yon. Maging ang buong baryo ay naging kampante. Ngunit madaling araw nang biglang pasukin ng mga rebelde ang kanilang tahanan. Unang kinapos ang kanyang lolo at lola. Tinutukan ng baril at tinakot siyang barilin ng mga ito. Sumama ka na lamang ng maayos. Kasama itong lolo at lola mo. Kumilos ka ng maayos para siguradong walang masamang mangyayari sa matatanda. Ako lang naman ang kailangan nyo. Bakit nyo pa dinadamay ang matatanda? Bitawan nyo sila. Hayaan nyo sila dito sa bahay dahil matanda na ang mga yan. Hindi. Wala kaming tiwala sa iyo. Kaya maling galaw at kilos mo lang. Patay sa amin tong lola at lola mo. Hala, lakad na. Hanggang sa marating natin ang kuta. Oo na, sasama na. Huwag nyo lamang galawin ang lolo at lola ko. May masaktan lang isa sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, pagsisisihan nyo ang ginawa nyong hakbang. Ganyan nga, maging masunurin ka lang. Sa laki ng naging atraso mo sa amin, dapat maging mabait ka. Huwag mo kaming tinatakot. Wala akong atraso sa inyo. Kayo ang malaki ang atraso sa bayan. Kung wala pa rin pagsisisi sa inyo, edi sige, hintayin na lamang natin ang tamang oras. Tumahimik ka. Huwag mo kaming tinatakot dahil alam namin ang tama at mali. Alam daw ang tama at mali. Katangahan naman. Wala kang atraso sa amin. Sigurado ka ba? Yung pagsabog ng pinakatagong kuta ng aming mga kasama.
Wala kang alam tungkol doon. Gusto mong itanggi yun. Ikaw lang ang pwedeng gumawa ng bagay na yon, ang magsumbong sa mga sundalo. Anong pakialam ko sa mga kuta nyo? Napuntahan ko na ba ang lugar na yon? Puro kayo bintang. Wala rin namang ebidensya. Sinungaling ka. Huwag mo kaming paikutin pa. Ikaw lang ang pwedeng gumawa nito dahil lahat ng tao rito'y takot sa amin. Hindi na siya sumagot upang hindi na uminit ang ulo nito sa kanya. Baka ang lolo't lola pa niya ang pagbunto na ng galit. Ayos lamang na siyang saktan, wag lamang ang kanyang lolo't lola. Ilang sandali pa'y narating na nila ang kuta, ang lumang mansyon. Galit na sumalubong sa kanya si Commander Alim. Halos lamunin na siya nito. Marahil ay dahil sa maraming nasawing kasamahan nito nang dahil sa ginawa niya. Hindi ito nakontento sa pananakit sa kanya dahil ang kanyang lolo't lola na uugod-ugod ay bigla na lamang nitong hinampas ng baril sa ulo. Ang kawawang lola niya'y diretsyong nahimatay habang ang lolo naman niya'y nanghihinang hinihimas ang ulo na umaagos ang dugo dahil sa natamong sugat nito. Halos mapaos na siya sa kakasigaw dahil sa galit. Sumabog ang kanyang puso kaya kahit ang lubid na nakatali sa kanyang kamay sa likod niya ay hindi niya alam kung paano niyang nahubad. Gulat na gulat ang mga ito na palaban sa kanya nang wala sa oras. Walang alinlangan niyang sinugod ang mga ito isa-isa. Hindi magkamayaw ang dalawang kamay at paa at lahat ng matamaan ng kanyang mga kamay at paa nagtatalsikan. Napasigaw ang kanyang lolo at lola sa pag-aalala sa dami ng kanyang mga kalaban. Takot ang mga itong mapuruan siya ng mga kalaban. Ngunit gano'n na lamang ang pagkamangha ng mga ito nang makitang halos lahat ng kalaban ay naitumba na niya. Sa pagkakataong yun ay binuhay na niya ang radyo. Ibinigay ang lugar kay Sir Rolly para ito naman ang sunod na pasabugin. Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mong ito! Uubusin ko ang pamilya mo! Wala nang pag-asa pa yan, Commander Alim. Una kayong magbabayad. Paubos na kayong mga walang silbi sa bayan. Lalong-lalo na ikaw. Anya pagkatapos itinadyakan ito ng ubod ng buong lakas. Diretso itong nawalan ng malay. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba yan, Apo? Mukhang ikaw ang nakakuha niyang anting-anting ni Paring Balodoy. Tama ba ako, Apo? Kahanga-hanga ang galing. Buti na lang gising ka na, Lola. Sumabog ako sa galit dahil sa ginawa nila sa'yo. Oo, Lola. Ako ang nagmana ng agimat ni Lolo. At kaya pala ibinigay sa akin ito ay dahil sa malaking misyon na mayroon ako. Kahanga-hanga. Para ako nanonood ng pelikula. Ang buong akala ko sa pelikulang may ganito. May masasaksihan din pala ako sa totoong buhay. Oo nga nakakatuwa at sariling apo pa natin. Para na rin tayong may superhero sa bahay. Ako talaga ang superhero nyo, Lolo, Lola. Walang pwedeng manakit sa inyo. Ang sino mang gagawa niyon ay mananagot sa mga kamay ko. Ang swerte namin, wala na kaming dapat katakutan pa. Sila ang dapat na matakot sa amin. Siyempre po. O siya, halina po kayo, Lolo. Mamayang konti darating ng helikopter ng mga militar. Pasasabugin itong lugar na ito. Nagmadali silang lumabas. Ilang sandali pa'y narinig na nila ang tunog ng sasakyang panghimpapawid. Bilisan na lamang po nating makalayo, Lolo at Lola. Maghanap po tayo ng ligtas na lugar. Siniguro niyang nasa ligtas na lugar sila bago nagradyo sa opisyal ng militar. Nasa ligtas na lugar na sila. Sunod niyon ay ang malakas na pagbomba. Tapos na ang kanyang misyon. Binigyang hustisya na niya ang mga taong dapat mabigyan. At isa na sa mga ito ay ang kanyang mga pinsan. Ganon yata ang kanyang papel sa kanyang kapanahunan. Kahit saan siyang lugar dalhin ng kapalaran, may lilinisin siyang daan. Dahil iyon ang misyon na kanyang dapat gampanan. Walang ideya ang kanyang mga magulang na ang napuntahan niyang lugar ay mas malala pa pala ang labang kanyang hinarap. Pero hindi siya kailanman naging duwag. Tiwala siya sa galing at kapangyarihan na pinamana sa kanya, lalo na kung sa tama naman niya yon ginamit. Hanggat may naaapi sa kanyang paligid, sa kanyang mga kaanak, naroon siya at nakatayo sa harapan. Kung walang hustisyang may lalatag, siya ang magbibigay nito
tulong ng lihim ng karunungan. Bali hanggang dito na lamang po yung kwento. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin mga ka-DM, pakiusap lang po at pahingi po ng like at mag-comment po kayo tungkol sa kwento natin ngayon. At kung hindi naman po nakaka-istorboy, pakishare na rin po nitong video natin. Yun lamang po para makabalik na po tayo ng tuloy-tuloy sa channel na ito. At maraming salamat po sa inyo.